December 30. So before anything else, I would like to greet everyone, advance Happy New Year, at naway sa bagong taon mawala na itong COVID-19 na ito na naging pabigat at balakid sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Lalo na sa mga marino, na malaking epekto ito sa mga marino dahil sa crisis na kinaharap natin ngayon. Anyway guys, mayroon akong natanggap na advisory galing from DOT, Department of Transportation. So this is the advisory coming from the immigration. So this is the latest advisory. So for further information, I would like to read this memorandum, this notice concern coming from the immigration. So all foreign travelers, siguro alam nyo na ito. So sa lahat ng mga, I have to read first, then I have to translate this one. All foreign travelers coming from or transiting through the countries jurisdiction listed hereunder, or who have been to the same within 14 days immediately preceding arrival in the Philippines, shall likewise be prohibited from entering the country effective December 1 of 30, 2020 until January 15, 2021, to wit Denmark. Ito yung mga bansa na posibleng i-quarantine kayo dito pagdating sa Pilipinas within 14 days. Denmark, Ireland, Japan, Australia, Israel, Netherlands, Hong Kong, Switzerland, France, Germany, Iceland. Oh, biruin mo, Iceland. 'Di ba dati nung nag-umpisa ang COVID, zero ang record ng COVID sa Iceland, pero nagkaroon sila ngayon. Napasukan pa rin sila. Ang Iceland, knowing na napakaliit ng population nila dito. Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Korea, South Africa, Canada, and Spain. So, effective immediately, passengers who are already in transit and arrive before 1 of December 2020 from countries jurisdiction listed in paragraph B. So ito na yun. So yung 14 days quarantine. So guys, ang translation ko dito. So likewise, effective immediately, Filipino citizens coming from the countries jurisdiction mentioned in paragraph E and B, or who have been to the same within 14 days immediately preceding arrival in Philippines, shall not be prohibited from entering the country, but shall be required to undergo an absolute facility-based 14 days quarantine period, notwithstanding a negative PCR test results. Okay? So, Jaime Morente, yung Commissioner ng Immigration. This is coming from Jaime, from Immigration, kay Sir Jaime. So anyway guys, ito yung ngayon. Ito yung mabigat na kinakaharap ngayon ng mga shipping company. Kasi ganito yon. I-translate ko to as crewing. Kailangan kong i-translate ito sa lahat ng mga seaman na kailangan magkaroon kayo ng informasyon para hindi kayo mag-complain sa manning at hindi kayo mag-complain doon sa principal natin. So ganito yun guys. Knowing that this implementation is mandatory and effectively imposed. So ganito ang mangyayari sa crew change ngayon. Kung galing kayo sa barko, pagbaba nyo, pagdating nyo dito sa Pilipinas, kailangan nyo talagang i-quarantine ng 14 days. So whether you like it or not, ganun talaga ngayon ang kalakaran dahil sa nangyaring bagong variant o bagong strain ng COVID-19. Kumbaga nag-evolve si COVID from UK. So nangyari itong 14 days quarantine around the countries, around the 20 countries kung saan kayo nabibilang dito, o kung galing kayo dito mag-disembark or mag-embark. So you have to undergo 14 days quarantine. So ganito yun, pagbaba nyo sa barko, pagpasok nyo dito sa Pilipinas, 14 days quarantine. Unlike noon na wala pa itong strain ng COVID-19, ng bagong COVID-19, so
2 to 3 days lang, pwede na kayo makalabas sa hotel with corresponding na negative kayo sa PCR test. So ngayon kasi, ini-impose ito para mapigilan at ma-prevent natin yung pagkalat ng bagong COVID-19. So ginawang 14 days na effectively today. Okay, effectively today, last 29 December, para mapigilan ang pagkalat ng bagong COVID. At kayo yun yung mga, hindi ibig sabihin na walang na-ban yung cruise. Mayroon pa rin tayong cruise. Mayroon pa rin tayong mga cruise, pero pagdating nyo sa ibang bansa, kung kayo ay sasampan ng barko, pagdating nyo, let's say, you have your cruise in Italy, Lebanon, Singapore, Sweden, South Africa, Japan, Israel, Netherlands, France, Germany, Spain. So pagdating nyo doon sa mga bansa na to, sa 20 countries na ito na may mga COVID, strain ng COVID-19, sa bagong COVID, nag-evolve si COVID ngayon, i-quarantine kayo ng 14 days doon. So, ganito yun guys, mabigat sa bulsa ng mga principal to, na mga ships owner. Kasi siyempre, magbabayad sila ng PCR test nyo, 14 days quarantine in hotel, food, and agent. So mabigat ito ngayon ang kinakaharap ng mga principal natin, na mga ships owner. Gagastos sila. So sana sa lahat ng mga marinong Pilipino, kailangan nating intindihin at lawakan natin ang ating pasensya, at kailangan nating pagtiyagaan, pagpasensyahan yung pasensya natin na napakahaba, at huwag tayong mag-complain, magreklamo, kasi knowing the reality, what's happenings around. Bilang crewing, kailangan nyong intindihin ang manning, ang principal. Ako na ang maging busis sa lahat ng mga marino ngayon na nanonood at nakikinig sa advisory na ito. Kailangan natin lawakan ang ating pasensya, habaan natin ang ating pasensya. Huwag muna tayong magreklamo ngayon, because nandito tayo sa crisis. Nasa pinakatuktok tayo ng crisis ngayon dahil sa COVID-19 strain. So, mabigat para sa mga ships owner ito, lalo na kapag marami yung sasampa papunta somewhere outside the Philippines and inside the Philippines. So sana huwag tayong magreklamo, magsumbong ng kahit kanino, kasi ganito yun guys Once na mga ships owners, mga foreign ships owners, mga principal natin, makarinig sila ng mga feedback ng mga Pilipino na ganito, ganyan, ma-disappoint sila sa mga Pilipino. So knowing na ang mga ships owner, ang mga principal natin, doon tayo kumukuha sa kanila, sila yung nagpasahod sa atin para magkaroon tayo ng marangyang sasakyan, marangyang magarang bahay. So sa ngayon guys, year 2021, pasensyahan natin ang lahat ng sitwasyon. Kailangan nating mag-adjust dahil wala na tayo sa normal world. Nasa abnormal world na tayo ngayon. So ang maipayo ko lang sa mga bumababa ng mga seaman, you have to invest business, kasi this time may haharapin na naman tayong bagong pagsubok dahil nitong bagong strain ng COVID-19. At sa nalalaman ko, ang itong bagong COVID-19 ngayon madaling makakahawa, unlike doon sa unang COVID, kasi nag-evolve siya. Mas malakas si COVID ngayon, na mas madali siyang makahawa. So we have to protect ourselves guys by drinking Lagundi leaf tea and Bactidol. Mumog lang tayo ng Bactidol araw-araw, every morning and before bedtime, and Lagundi every morning and before bedtime, to protect ourselves. And alternative is the coconut virgin oil. Yun ang sikreto ko, kasi bilang crewing, expose ako sa mga seaman, expose ako sa labas sa kakasundo ng mga seaman natin during the crew change. So good news guys, na yung crew change natin wala pa ring ban. Walang ban for crew change. May mga measurement lang at saka restriction, protocol, 14 days quarantine along our journey for entering and out and bounds to
coming home in the Philippines. So 14 days na po guys. So sana po guys, lahat ng mga informasyon na ibinigay ko sa inyo ngayon ay makapagbigay sa inyo ng kaalaman na we have to adjust ourselves instead of complaining everything, because what's happening around stays around. So guys, ito po ang crewing ng isang shipping company, ay palaging magbibigay sa inyo ng legit information, at huwag kayong tumatangkilik sa mga vlogger, sa mga YouTube channel na walang sapat na mga sources na nagbibigay lang ng kaguluhan sa inyong pag-iisip. So dito na po kayo sa legit na YouTube channel, The Homeless Seaman. So sa hindi pa nakapag-subscribe, kindly subscribe, and I give more updates around the globe in regards the crew change, in regards to all seafarers. So ito po ang inyong lingkod. I am Adel Espijo. Mabuhay po lahat ang mga marino, and God bless us all, and advance Happy New Year. Naway ang bagong taon natin ay mas maging masigla, mas productive, and peaceful, na sana itong bagong COVID ngayon ay hindi na gaya noon na magkaroon pa tayo ng lockdown. Because if we have to take another lockdown, kawawa lahat. Kawawa lahat, at lalong-lalo na yung mga mahihirap, at lalong-lalo na yung mga citizen. So guys, thank you very much, and please subscribe my YouTube channel. Mabuhay ang mga marino. Babus.